At ngayong umaga mga kanyusik, alamin natin ang legal boundaries sa pagitan po ng right to privacy ng presidente at ang karapatan ng publiko na malaman ang mga bagay na may epekto sa pamumuno at katatagan po ng ating bansa. Ito po kasama po natin ang constitutional law expert na si Attorney Egon Cayosa. Magandang umaga, Attorney Egon. Good morning, Darlene. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Ang tanong po namin, Attorney Egon, pribado po ba ang medical records ng Pangulo at hanggang saan may tuturing na, kumbaga, pribado ito pong records hinggil sa kanyang kalusugan? As a general rule, yung medical records ng sino man kasama ang presidente, sino mang citizen o mamamayan, private yan. Parte ho yan na personal data yan private yan. Kaya lang ho, dun sa usapin sa presidente, meron kasing provision ang ating constitution nang sasabi na in case of serious illness of the president, the public shall be informed of the state of his health. So, kung yung kalagayan niya ay palala niya, serious illness, kailangan sabihan ng taong bayan ano bang kalagayan niya. Hindi naman kinakailangan ipakita lahat ng medical record. Pero obligasyon ng presidente na ipaalam sa taong bayan yung kanyang kalagayan kung sakasakaling meron siyang serious illness. Yan ho ang mandato ng ating konstitusyon. So yan, Attorney Egon, yan yung kumbaga, sitwasyon na may tuturing na legal at makatarungan yung disclosure ng health information ng isang public official. Tama ho. Hindi lang legal o makatarungan, obligasyon talaga. So, ang pinagdedebatehan dyan, usually, every now and then, sa iba't ibang presidente, ano ba yung serious illness? But kung titignan natin ating konstitusyon, bakit ginagawang obligasyon na ipaalam sa taong bayan ang kanyang kalagayan pag may malala o malubang karamdaman? Dahil nga ang presidente natin, siya yung commander-in-chief Yes. Siya yung nag-uutos sa mga armado sa panahon ng gera, pangalawa, siya ang nagdidesisyon pagdating sa foreign relations, yung mga pakikitungo natin sa ibang bansa. Pangatlo, meron siyang emergency powers. He can call out the armed forces of the Philippines to suppress lawless violence. He can declare martial law. He can declare state of emergency. So marami siyang mga poder na talagang kailangan nakakasiguro tayo na ang nagdidesisyon talaga yung presidente at kaya pa niyang pag-isipan ito ng maayos. Ang lason kung bakit meron itong obligasyon pagdating sa presidente. What if, Attorney Egon, itinago ng Malacanang, ng Pangulo, yung talagang totoong lagay ng kanyang kalusugan at malubha na pala ang kanyang lagay? At mayroon ba siyang magiging pananagutan dito, Attorney? Of course, meron naman. Sapagkat in relation to this kasi, yung very clear mandato ng transparency and accountability. Pangalawa, meron din tayong karapatan bilang mamamayan. Ito naman yung Article 3, Section 7, na the public has a right to information on matters of public concern. So, dahil na nabanggit ko na, talagang public concern, interest ng mamamayan, malaman ng kalagayan ng presidente. Kasi nga, dun sa mga napakahalaga at very powerful position niya. So, mananagot siya sa taong bayan. Pero, alam mo, merong nakakalimutan lang, meron din provision ng ating konstitusyon bago itong Article 7, Section 12. Yung Article 7, Section 11 naman. So, halimbawa, ayaw sabihin, malala na, hindi na siya nakapag-desisyon. Iba nang nagdidesisyon para sa kanya, pero tinatago sa atin. Merong pang remedy dun sa konstitusyon din, nakalagay dun, na kung sakasakaling hindi na kaya ng presidente na gampanan ang kanyang tungkulin, ang kapangyarihan ng kanyang opisina, ang maaaring gawin, yung majority of the cabinet members can write Congress at sabihin, hindi na ho kaya ng presidente magdesisyon para sa Republika. And then, pag ganun ang sitwasyon, the Vice President will
the acting president. Mm-mm. So merong solusyon dyan. Kung sakaling malubha na talaga kalagayan niya, iba na ang nagdidesisyon, yun ang solusyon. Yung cabinet pwedeng sabihan ng Kongreso na hindi na kaya ng ating presidente, nakit kabinete. Kasi ito yung mga kausap niya, ito yung alter ego niya. Yes. And then, yung vice president will assume as acting president. Mm-mm. Sa usapin po ng kalusugan ng Pangulo, Attorney Egon, syempre ang pinaka number one dyan yung pagkakaroon ng transparency sa publiko. Pero nandyan din po yung usapin ng national security ng bansa. How do we strike a balance between the two? Well, ito naman, kaya nga, na-test na ito Ang pinaka-recent, kung maalala ninyo, merong isang magaling na abogado, professor sa UP College Law. Bata ito, si Atty. De Leon. Nung panahon ni Pangulong Duterte, tinesting niya ito, di ba? Ang sinasabi, may sakit siya, uubo, may cancer, kung ano-ano. Tumulong siya sa Supreme Court. At sabi niya Supreme Court, sinabi niya na dapat utusan niyo siya na sa publiko yung kanyang tunay na kalagayan at mga detalye nito. Ito dinismiss ng Supreme Court Sinabi ng Supreme Court, hindi naman ministerial, hindi naman automatic na kinakailang pagmalubha lang at yung talagang hindi niya kaya. Ito kasi sa panahon ni BBM saka ni Pangulong Duterte, nakikita naman natin, lumalabas sila, nagsasalita, nagmi-meeting ang kabinete. So, mukhang capable pa. Nagkampanan ang kanilang tungkulin bilang presidente. So, it is not necessary na ibundag sa lahat ano ba talaga, ano bang tableta, ang iinom ka, mga ganon. Hindi na kailangan yon. Yan ang latest jurisprudence so far. So, binabalanse naman yung right to privacy of the president at saka yung public interest. Ngayon, Attorney Egon, maraming kumakalat na mga espekulasyon, mga impormasyon sa social media ukol po sa lagay ng kalusugan ng Pangulo. Ito po bang mga balita tungkol po sa state of health ng Pangulo, yung mga espekulasyon, nakakaapekto po ba ito sa ating ekonomiya at sa tiwala ng publiko? Well, yung apekto sa ekonomiya, hindi ho naman direct kasi depende yan kung maniniwala yung matatalinong mga businessman o kaya yung mga kaalyado natin o kanegosyo natin in the international community, mga investors, di ba? Of course, pag sa larangan ng politika, siyempre kung ikaw yung opposition, kalaban nung nakaupo, sasabihin, mamatay na yan bukas. Mga ganyan ba? Di ba? Yung iba naman, ito ho yung binabalanse na. Of course, that's part of our freedom of expression, di ba? Yung mag-speculate, magparites, mag-chismis, o kaya gumawa ng mga kwento. So, but yung mga ganyan na sana mapanuri din tayo, di ba? At saka, hindi rin nating gawing obligasyon yan ng isang tao o kahit ng ating presidente dahil maraming nagchichismis. Kasi hindi naman obligasyon ng presidente, wala naman sa konstitusyon na pag chinismis na may lubhakang sakit, dapat mag-explain ka. Wala ko namang gano'n. Nagsabi lang serious illness. Paano naman tayo maniniwala na serious illness? Nakikita naman natin siyang gumagalaw, nakita sa media, live at media. Ito nga sitwasyon na namamayat yung presidente. Kung titignan natin yung mga kumikomento, yung namamayat, parang nagkapalit lang daw yung tea at sa kaway, namatay na siya. Parang gano'n ba? So, nakakatuwa kung minsan, kaya lang, kung sa batas ang pinag-uusapan, kung sa konstitusyon, dapat seryosohin natin. At tama yung sinasabi mo, dapat there is a reasonable balance dun sa the right to know, transparency, accountability, at saka yung public interest, national security, at saka dun naman sa right to privacy. Kasi hindi naman totally mawawala ang right to privacy ng isang mamamayan kahit presidente siya. Basta lang, hindi naman ito yung serious illness. So, yun ho ang ating batayan dyan. The logic and the wisdom behind this provision na isa publiko pag may serious illness, para nakakasiguro tayo na siya ang nagdidesisyon. So far naman, from all indications, nakikita naman na kaya pa niya yung mamayat ka, nag-reduce ka, o pinuha ka ng ginagamot ka, naglabas na ng
ang statement naman na, sinabi naman niya may sakit siya dun sa bituka ata, sa special kind of a disease, nagda-diet siya, sabaw lang daw ang kanyang kinakain, kaya namayat siya. So, pero na-interview noon naman siya, nakikita Yes. niyo naman siya. So, under these circumstances, sa tingin ko, malabo kung may tatakbo uli sa Supreme Court na hingin utusan ang presidente na ilabas lahat ang detalye ng kanyang medical records, malamang ganun din ang desisyon ng Supreme Court dun sa De Leon versus Duterte. Ano kasi ngayon, attorney, no, dahil tayo ay humaharap sa krisis dito nga sa enerhiya, kaya lalong madami yung nagsasabi na dapat matiyak natin na maayos ang lagay ng kalusugan ng ating Pangulo dahil ito nga, tayo ay nasa kalagitnaan ng krisis. Ano pong masasabi ninyo, attorney? Well, naiintindihan natin yan. Pero kung yun lang naman ang gusto ng taong bayan, makinig sila sa news, di ba? Tignan nila yung mga footages ng media. Nandiyan naman siya, gumagalaw, nakakapag-desisyon naman. So siguro ang mas magandang tutukan ng mga marites at yung mga lahat na nagkokomento, panagutin natin yung mga malinaw na nagnanakaw sa bayan, di ba? Correct. Nadadivert kasi tayo kung saan-saan di ba? Yung ganon na we make issues out of something na hindi naman ganun ka-importante o obvious naman para ma-divert naman yung ating atensyon dun sa mas mahalaga, yung systemic corruption at mapapanagot kung sino man ang mga may sala dito. Yung bang paghahanap ng katotohanan, yung paghahanap ng accountability at kaparusahan dun sa mga nagwaldas o kaya nagnakaw sa kaban ng bayan. Yun ho sana ang united tayo doon. Huwag na tayong masyadong malihis muna dito sa mga ibang usap-usapin na malinaw naman na chismisan o marites o politikahan naman. Maiba lang ako, attorney. Dako po ko dito sa usapin ng impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Ang Supreme Court po nire-require ang Kamara na magbigay po ng komento ukol po dito sa petisyon na inihain po ng kampo ni BP Sara na humihiling na ihinto na itong impeachment proceedings. At ang SC naman, wala pong inilabas na TRO ukol nga po dito sa impeachment hearing. Paano po ba natin ito dapat itrato, Attorney Egon? Well, una, maganda naman na hindi nag-issue ng TRO ang Supreme Court. At tama rin naman na pakokomentohin yung kabilang panig, yung House of Representatives, para marinig din nilang panig. So, pero sa aming mga abogado, very telling, very revealing yung hindi nag-issue ng TRO. Bakit? Yung TRO yan, kung talagang walang kabase-basehan yung ginagawa ng House of Representatives o Committee on Justice o talagang oppressive na, whimsical, labag na sa batas, na TRO na yan kaagad. Kasi nga, yun ang purpose ng TRO. Pero hindi sila naglabas So, para naman hindi sasabihin na binaliwala na lang kasi meron nga silang mga ibang mga puntos, di tama lang, due process sige, pasagutin muna. Hindi nga sagutin magkomento lang. So, ibig sabihin, at lininaw din ng Supreme Court spokesperson without necessarily giving due course to the petition. So, hindi nila sinasabi na may saysay yung petition. Para walang masabi, sige, magkomento muna sila bago kami maglalabas ng desisyon o kung pagdidesisyonan kung i-hearing ba yan o hindi. So, ang malinaw, hindi umabot dun sa sinasabing so far yung grave abuse of discretion. So tuloy pa rin yung pandidinig. Pangalawa, sa tingin ko, mas maingat na rin ang lahat, ang House of Representatives, pati ang Supreme Court. Kasi yung, kung maalala natin, yung decision nila, pinahinto nila, nung tiniro nila yung impeachment hearing sa Senado, talagang katakot-takot na batikos ang inabot ng Supreme Court. Yes. Lahat ng mga dating Chief Justice pa, mga kinagalang na mga legal luminaries, talagang binatikos nila as a judicial overreach. So siguro din ngayon, at kayo din sa media, lahat mga iba't ibang abogado, yung marunong sa batas, mga eksperto din, talagang
binatikos nila. So, siguro maingat na rin ang Supreme Court na hindi makita na kasama sila o para bang Pinapanigan. nila yung karapatan nating malaman ang katotohanan tungkol dito sa mga paratang ng pagnanakaw at mapapanagot kung sino man ang may sala. Ayan, maraming salamat Attorney Egon sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Bago po namin kayo bitawan, siguro hinga na lang po namin kayo ng mensahe sa publiko sa gitna nga po nitong mga nararanasan po nating problema dito po sa ating bansa. Well, una, karapatan naman natin lahat na maghayag ng ating saloobin, ng ating kuro-kuro. But we should also exercise that responsibly. Iwasan na natin muna yung mga chismis, yung mga intriga. Let's focus on the facts. Pangalawa, unahin natin yung mga importante. Ano yan? Of course, itong crisis, pero importante at long-term din yung tugunan natin itong systemic corruption sa lahat ng parte ng gobyerno, sa lahat ng antas ng gobyerno. So ngayon, merong matitinding mga impeachment cases, so mapanuri tayo. Huwag muna tayong maghusga, pero dapat din, huwag nating igilan na lumabas ang katotohanan, ilabas mga ebidensya, at dadaan sa tamang proseso. Huwag na naman yung i-hijack yan at i-delay. So yun dapat ang ating gawin. Maganda na tinatalakay niyo ito sa media, nagpapasalamat ng taong bayan sa inyo. Para sa ganun, yung mga nagdidesisyon, alam nila na mulat ng taong bayan. Alam nila na mapanuri tayo at nakakatanggap sila ng feedback sa pulso ng mamamayan. Ayan, maraming salamat po Attorney Egon sa pagpapaunlak po sa amin ngayong umaga po ng Thursday. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Ayan. Nakasama natin mga kanyusik, ang constitutional law expert na si Attorney Egon Cayosa. So yan, yung paalala sa atin ni Attorney, mga kanyusik, no, sa dami-dami na nangyayari sa ating paligid, sa ating bansa, krisis, iba't ibang issue, sana wag nating makalimutan yung issue hinggil po sa korupsyon, mga kanyusik. Baka kasi matabunan na lang yung mga dapat nating mas pinagtutuunan ng pansin, matabunan ng iba't ibang usapin, no? So sana habang tayo ay humaharap sa iba't ibang mga pagsubok dito nga po sa ating bansa, krisis, dapat manatili po tayong sumisigaw or humihingi ng accountability dito nga po sa mga nasasangkot sa iba't ibang issue po ng korupsyon at anomalya.